Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho ay meron tayong banta ng panibagong sama ng panahon or bagyo na posibleng mabuo ngayong pong weekend. So titignan natin dahil isa pong kumpul ng kaulapan or cloud cluster ang binabantayan ngayon at nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil mataas po ang tsansa na ito'y mabuo bilang isang bagyo, ngayong weekend ay inaasahan na ito itatawagin pong bagyong Wilma. So patuloy pong tumataas ang tsansa nito na ma-develop po bilang bagyo at posible pong kumilos. Take note, papalapit po sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Bicol region itong darating po na week na ito or sa next week. So kailangan po maging alerto at maging handa po tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. Ngayon naman ay nakaranas po tayo ng mga malawakang malalakas na mga pag-uulan. Yan po ay dahil po sa shear line at mga localized thunderstorms. Sa huling pagkatala po natin, ito pong bagyong Berbena ay lumakas po sa tropical storm category. Bagamat na ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility na meron pong lokasyon na 255 kilometers northwest of Pag-asa Island, Kalayaan, tinataglay pa rin po nito ang hangin na 100 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugsong umaabot po sa 125 kilometers per hour pa west, northwestward. Ang bilis medyo mabagal po siya. Sa tinatawag natin na forecast weather condition, apektado pa rin ang Palawan, ang Occidental Mindoro, ng trap or extension po ng bagyong Berbena. So may mga tsansa pa rin ng mga pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So ito po, sa area ng Apayao, Kalinga, Cagayan, nalalabing bahagi po ng Isabela, weather condition po hanggang bukas ho ito, cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po yan sa shear line o sa lubungan ng malamig at mainit na hangin. May impact pa rin ito na mga pagbabaha, possible pagbabaha, landslide sa mga landslide prone area. The area naman po ng Ilocos Region, Batanes, the rest po ng Cordillera Administrative Region, ang lagay po ng panahon dyan hanggang bukas ay asahan po natin ang cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon. Sa Metro Manila naman po ay nakakaranas tayo ngayon ng mga malawakang pag-uulan. Yan po ay dahil po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorms. Mapapansin nyo yan kapag sa umaga, sa tanghali, maalinsangan ng panahon as in mainit po, tas walang hangin na tayong nararamdaman. Pagdating ng hapon ay sobrang taas po ng tsansa ng mga malalakas or bugso ng mga pag-uulan tulad na naranasan natin kanina dahil po yun sa mga localized thunderstorms. Yung iba sinasabi yan po ay dahil sa bagyo. Wala pa po yung bagyong Berbena sa Kalayaan, Palawan na lamang po siya nakakaapekto. Ito po, naglabas po ang Pag-asa ng tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Simula po ng November 28 po hanggang December 4, may panibagong sama ng panahon tayo na nasa medium chance na maging isang ganap po na bagyo o tropical depression. Nagbago yung kanyang circulation at mas lumakas ito. Ngayong weekend or by next week, possible na ito pumasok sa loob ng ating par bilang isang low pressure area. Sa week 2 naman natin, December 5 hanggang December 11, nakikita na ito'y dadaan po sa Eastern Visayas palabas po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. May mga tsansa pa sa pagbabago nito at possible na ito yung magiging unang bagyo ngayong nalalapit po na Disyembre. Kung sakali man po maging maulan ang Disyembre, asahan po ninyo na makakaranas tayo ng malamig na pag-uulan dahil nga po nalalapit na rin ng Pasko. Inaasahan din na 1 hanggang 2 bagyo ang posible pong mabuo ngayong buwan po ng Disyembre. Kailangan po natin maging alerto, maging handa dahil marami tayong napapansin sa pagbabago ng lagay ng ating panahon. Tulad po, kaninang umaga, sobrang maulap ang kalangitan. Sa ibang forecast ay sinasabi na magiging magandang panahon pero time to time, day by day, kada oras nagbabago po ang forecast. So napakahalaga talaga na lagi tayo nakantabay sa lagay ng ating panahon. Sa mga ina-update ko po, importante po na lagi po kayo naka-like, naka-subscribe para mabilisan ko po kayong manonotify sa lagay po ng ating panahon kung merong mga pagbabago or kapag ito nagsabi na natin na may mga bagyo o low pressure area na nabubuo, dyan po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ang susunod na bagyo po ay tatawagin bagyong Wilma. Ang sinasabi ng iba, ito ay mala super typhoon or mga typhoon category na bagyo. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitaan na magiging super typhoon category. Bagamat
nasa medium chance na ito na maging isang ganap na bagyo, may mga possibilities pa rin na pwedeng mangyari or magbago. Pero kung susundan naman natin yung naging circulation po ng bagyong Berbena, ay ito ay nasa low chance lamang no, na pumasok sa loob ng ating par. Pero ito, nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo sa pagitan po ng November 28 hanggang December 4. Week 2 naman, December 5 hanggang December 1. So yan po yung mga petsa na dapat ay maging handa tayo. Pero ang pangunahing weather system po na nagpapaulan ngayon, take note sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, ay ito pong shoreline. At dyan sa Mindanao, lalabing bahagi ng Visayas at Luzon, yung mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms naman, tumatagal ng mga pag-uulan na yan, minsan pinakamahaba na yung isang oras. Pero matindi naman, o bigla ang bugso naman ng mga malalakas sa pag-ulan, ang biglaan nating nararanasan. Ipapaalala ko pong muli, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Berbena, kahit ito ay lumakas sa Severe Tropical Storm category. Bagamat wala naman tayong aktibong bagyo ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa sa panibagong banta ng bagyo na papasok ngayong weekend hanggang sa next week po sa first week ng December. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.